ilaw. So, ano bang pag-usapan natin ano? Itong, di umano overkill 'no? Di umano is, overkill. Talagang, nanggagalaiti 'no, nanggagalaiti sa galit ang mga, ah, ipal na pulitiko, ipal na mga panatiko ni akusado o, yung fugitive o takas na si Kibuloy 'no, nanggalaiti sila sa galit. Ah, halos hindi lang halos, nagwawala na sila 'no, dahil di umano overkill, paulit-ulit 'no. Bakit libo-libo 'no, bakit libo-libo yung mga, ah, pumunta di umano, sumugod 'no, sa kanilang, kampo, ah. Talagang, sino ba ang mga umipal, mga ka mga kaigsuonan. Pero bago tayo magpatuloy 'no, baka makalimutan ko 'no, maayong buntag sa mga Bisaya nato diha sa Mindanao ug sa, kapi daytood ta 'no, diha sa maayong buntag diha sa Mindanao ug diha sa Visayas 'no. Siyempre pa sa Katagalugan, magandang umaga sa inyong lahat o magandang araw sa inyong lahat. So yun, nakabati na tayo ano. Ah, Siyempre espesyal nating mga friend diyan sa Agusan del Norte 'no. Maayong hapon o buntag o gabi man diyan sa inyo 'no. Sa Misamis Oriental, siyempre sa Surigao 'no, Surigao del Norte, maayong adlaw, maayong, yung sa may buntag man pud siguro kalimot na ko 'no, nawaan ang atong pagka-Surigao nun. So, ah, unta o sana okey tayong lahat. So ito na, balik tayo doon sa, panggagalaiti. Ito nakikita ko 'to 'no, doon sa mga pinapakitang, video ng mga vlogger ni Kibuloy. Paulit-ulit 'to nakikita na nagsasalita ito, may dalang megaphone 'no. Parang ano siya, para siyang, pastor din ba ito 'no? Hindi ko matandaan kung anong tungkulin nito sa, ah, KOGC 'no. Pero paulit-ulit ito at napakatapang nito kung magsalita 'no. So, kaya ko lang pinapakita dahil, kahit sa telebisyon at sa mga vlogger, bumabalandra ang mukha nito 'no. So, sino pa ba? So, yun lang muna ano. Ito siyempre ang hinahangaan nating, ah, kumikilos ngayon doon sa Davao, siya yung hepe ngayon dun at, so umpisahan na natin kung sino itong mga, bukod sa mga miyembro ng KOJC, bukod sa abogado nila 'no. Saan na ba yun, papakita ko ano. Saan na ba yun? Ito 'no, ito, 'yan. Si Attorney, Torion 'no. Ah, Maliit na tao lang ito pero, malaki yung pagiging, daldaliro 'no. Napakadaldaliro at ewan ko dito 'no, sa abogadong ito. Ah, Pinipilit niya na overkill, abuso na, illegal na yung ginagawa daw ng, kapulisan. Di umano, dapat daw may search warrant, kulang daw yung, warrant of arrest, dapat daw may search warrant 'no. So, uulitin ko 'no mga kaibigan, hindi tayo abogado pero 'pag 'pag may hinuhuli ka, may hawak kang warrant of arrest, attorney baka nakalimutan mo na 'no, huwag mong dadaanin sa teknikalidad 'no, na parang pinaghihiwalay mo yung dalawa samantalang puwede namang maghalughog yung warrant of arrest ang dala 'no. Pakatandaan mo attorney 'no, 30 hectares 'yan.
'no? Napakaraming building diyan, napakaraming imbornal diyan, napakaraming, may eskuwelahan, may simbahan, may dome, 'no? Puwera pa yung mga barracks, mga headquarters, napakadami niyan. Huwag mong ipipilit na kung naghalughog sila sa isang building ay hindi na sila puwedeng maghalughog sa isang building, ha? Pakatandaan mo, huwag mong lokohin mga tao, 'no? Kung sa Bisaya ayaw mig ilara, 'no? Tanang 30 hectares diha, tanang mga establisimento diha, ang tag-iya ang wanted, ha? Naintindihan mo? Ang tag-iya is ang wanted nga si Kibuloy. So bisan pag kanang payag diha nga gamay, kung naay payag diha, naay mga tent diha nga gagmay, puwedeng halughugin yan dahil pag-aari yan ng amo mo, ng, ah, kliyente mo na akusado, wanted sa batas, tandaan mo yan. Kaya ayaw mig ilara, 'no? So, kinsa pa, 'no? Kinsa pa ang mga ningsulti nga, ah, overkill, 'no? Sobrang, pagkakaabuso daw, sobrang, ah, para na daw martial law, 'no? Ah, yun, paulit-ulit nila sinasabi yun, ito yun, yan. 'No, siyempre yung gwapo kuno siya, 'no, 'no? Kini unang nagsalita, 'no, pagkatapos ng mga pagkakagulo doon, nagsalita 'yan, 'no, at sinundan nito, 'yan. 'Yan yung mga nagsasabing overkill at umaabuso daw, ah, masyado daw nga sinaktan, ano pa, masyado daw, ah paulit-ulit na sinasabing sobrang dami daw, bakit sobrang dami? Na parang martial law na daw ang ginawa. Ano, sino pa? Ito, yun, 'no? Sino ba mga kaigsuonan, mga kababayan, 'no? Ito kasama din, ang nagsasabi din na sobra din daw, sobra-sobra daw ang, ginawa ng PNP at ito daw ay, ah umaapak na sa kanilang, kisyo sa karapatan daw ni Kibuloy at sa karapatan daw ng, simbahan o pag-aaring, mga establisimento ni Kibuloy, 'no? Sino pa? Panghuli ito, nung isang araw lang o kahapon lang, 'no, na umipal din, 'no, at sabi niya gano'n din, 'no, ah, pagkatapos daw ng, paghalughog at wala daw nakita, dapat daw umalis na, 'no? "Umalis na kayo," sabi niya. Paulit-ulit, ano ba naman 'yan, hindi niyo ba naintindihan, 'no? Sinasabi na nga na lahat nung, pag-aari ni Kibuloy diyan sa compound na 'yan ay puwedeng halughugin dahil may dala kaming warrant of arrest at dahil sa napakalaki ng kanyang compound at alam naming nandiyan siya sa loob, hahalughugin namin 'yan, 'no? Ah, mga kababayan, mga kaigsuonan, 'no, unsaon pagkadakop kung perting dakuan ang lugar. Natural, 'no, natural. Isa-isahin mo yung lugar. Kung hindi mo kaya sa maghapon, siyempre puwede sa sunod nga adlaw, puwede sa pangtulo ka adlaw, puwede sa pang-upat ka adlaw, puwede sa panglima ka adlaw. Ang importante nahibaw ka nga naa kanang lugara is iya, kanang lugara, kanang mga balay diha, mga building diha, mga opisina diha, simbahan diha is ang tag-iya ang fugitive, ang wanted nga si Kibuloy, 'no? Mga kaigsuonan, mga kababayan, ah, ano sa palagay niyo? Hindi hindi ba tayo tama? Tama tama tayo, 'no? Kahit na ano pang gawin nila, sila lang ang, nagbabago, sila lang yung binabago nilang yung sitwasyon. Pinipilit nila na pang-aabuso na di umano, 'no, ang ginagawa ng PNP lalo na si General Torre. Hindi po, 'no, hinding-hindi.
Kasi nga yung kanilang, hinalughog, lahat yan ay pag-aari ni Kibuloy, 'no? Hindi naman pag-aari yan ng, ni Topacio, hindi naman pag-aari yan ni, Roque, pag-aari yan ng KG si ano 'to, KOGC, na kung saan si Pastor Kibuloy ang pinaka-founder at owner o kung ano mang tawag sa kanya diyan, at siya yung wanted. So, natural lang halughugin niya ng ang lahat, kahit nga kulungan ng manok, kulungan ng aso, wala kayong pakialam, 'no? Ang sa inyong tanaw mga kaigsunan, mga amigo, amiga, 'no, mga kababayan, wala silang pakialam dahil nga hinahanap natin yung nagtatago, 'no? Huwag nilang lukuhin, huwag nilang ibahin ang kuwento na parang gusto nilang palabasin na, illegal na ang ginagawa ng PNP. Ako, kahit ganito lang tayo, 'no, si Cardo kritiko lang tayo, ay, naniniwala na may karapatan ang PNP, si General Torre, 'no, na isagawa yung paghalughog sa lahat ng, establisimento, kubo man 'yan, tunnel man 'yan, 'no? At ito pa, mga kababayan, sabi nga ni, General Torre, bukod sa 30 hectares yung compound, mayroong 200 to 500 na mga miyembro na parang nagbi-vigil at parang nandiyan nakatira yung iba diyan, 'no? So, napakadami na nila, 'no? Hindi pa man lumulusob ay may nagkakampo na diyan. May nagbi-vigil na diyan na umaabot ng, 200 hanggang 500 katao na mga miyembro ng, KOGC. Tandaan niyo 'yan, Aimee, Sara, Digong, sino pang nagsasabing overkill, si Roque, si Topacio, ah, tandaan niyo 'yan. Una, 30 hectares yung compound. Pangalawa, napakaraming establisimento, may mga tent, may mga payag kung sa Bisaya, mga kubo-kubo, 'no? May simbahan, may eskwelahan, et cetera. May mga barracks, mga headquarters, et cetera. So, mayroon pang 500 or more or less na mga tao na nasa loob, 'no? Ngayon, hamunin kaya natin itong itong mga nagsasabing overkill, 'no? Itong si Duterte, si Digongyo, 'no? Si Sara, si Aimee, sino pa? Si Roque at si Topacio. Kayo kaya ang mag-red. Ipag ipagpalit natin, ipagpalagay natin kayo ang general, 'no? Kayo ang general na magre-raid sa inyong, huhulihing, pugante o wanted, na ang sitwasyon is, ang pag-aari ng isang wanted is, 30 hectares, 'no? Ang kanyang, compound, ang kanyang lupain na kung saan, binakuran niya at lahat-lahat 'yan ay kanya. Kayo kaya ang mag-red. Anong ano sa palagay niyo mga kaibigan, 'no? I-challenge natin ang mga nagsasabing overkill, 'no? Sobra-sobra daw, libo-libo daw ang pinadala. Galit na galit sila. I-challenge kaya natin sila. Sige nga, kayo ang mag-red, Amy Marcos, Sara, Digong, Topacio, at lahat ng mga nagsasabing, overkill at sobra-sobra daw ang ginawa nitong si General Torre. Tandaan natin, 'no, tandaan natin mga kaigsunan, mga kaibigan, hindi madali ang 30 hectares. Kakayanin ba 'yan kung sakali pinipilit nila na tama lang daw yung 100, 200, okey na daw yun. At kalahating araw is okey na daw yun. 'Pag hindi mo mahanap, hindi na daw, problema mo na daw yun. Pero dapat daw umalis ka na after 30 minutes, after 1 hour. Tingnan mo kung paano nila
lilituhin sa kanilang propaganda, 'no? Paano nila nililito ang tao, ah, may hustisya-hustisya pa silang sinisigaw diyan, 'no? May hustisya-hustisya pa silang sinisigaw, 'no? Ang lupit ng mga ng mga taong ito, 'no? Kayo kaya ang humuli, kayo kaya ang, lumagay sa pagiging heneral at ang problema ay ganyan. Mayroong mayroong nanggugulo na 200 hanggang 500 na mga, panatiko, nasa labas ay nasa loob at nasa gate. Tapos mayroong, 30 hectares yung lote, yung lupain. Tapos mayroong mga sinasabi na may mga tunnel, may mga si, pastor ninyo, ah. Kayo kaya ang sumubok manghuli na ang dala niyo is 100 lang na mga pulis. Imposible 'yan, hindi 'yan tama. Kung sinasabi niyong overkill, hindi pa nga, 'no? Para sa marunong, mag-analisa, 'no? Ulitin ko, para sa marunong mag-analisa sa sitwasyon ng, KOGC diyan sa Buhangin na Davao City, kulang, kulang pa nga yung 'no? Kasi tingnan niyo mga kaibigan, napaka-bully, napakakulit ng mga around 300 to 500 na mga, ah, miyembro ni Kibuloy. At talagang, may mga pagkakataon na nagwawala na sila, ha? Ipapakita ko lang sa inyo ano, may papakita tayo. uh Nawala yung mga video na kung saan nagsasaboy sila ng ano, nagsasaboy sila ng, ah, 'di malaman kung anong klaseng likido yun, 'no? At dumating pa sa punto na nagkagitgitan, nagbabalibag na sila ng mga upuan. Hindi nila maipagkakaila 'yan kasi ang dami nilang mga, YouTube vlogger din ngayon na kung saan pino-post nila yung, o nila-live pa nga nila yung kanilang mga kuha, 'no, yung kanilang mga video. At ano ang nakikita natin do'n, ha? Sinisigawan nila mukha sa mukha, 'no, nanduduro pa yung iba, lalo na yung mga babae do'n na hindi mo malaman kung anong sumapi na sa kanila, 'no? Andiyan yung mga nagsisigaw, nagdadasal kunyari, pero minumura, ini-intimidate yung mga pulis. Isa-isa pinipicturan, tapos 'pag may pulis na nagpicture, nagwawala sila, ha? Bully, napaka-bully nung mga miyembro diyan at ang pinipilit nila, kesyo inabuso daw sila, kesyo sobra-sobra daw, tandaan natin paano maging sobra kung gano'n kakukulit, 'no, gano'n kabastos ang mga miyembro diyan, 'no, na nung magkagitgitan, gumamit pa ng fire extinguisher, 'no? Kung sa palagay niyo, kayong mga kababayan, mga kaigsuonan nga Bisaya, 'no, sa inyong pananaw, kung sa kagatos lang ang, kung motuo ta sa ilang istorya nga ang kagatos nga pulis, puwede na, naa kay mahitabo, ha? Ma-overpower, 'no, ma-overpower nila ang usa ka gatos. Kahit pa siguro 500 na na pulis, ma-overpower nila. Napakarami nila at, dahil sa parang iba na ang mga kaisipan nila, ay, parang ang iba diyan hindi na natatakot, 'no? Parang wala sa sarili nila, 'no? Nag-hi-hysterical, nag-iiyak-iyakan, 'no? At yung iba parang, hindi mo na malaman, 'no? Nawala na yung pagiging, sibilisado, 'no? So, challenge uli, yun nga ang sabi natin, kayo kaya ang lumagay sa sitwasyon ni General Torre na kung saan
Sabi ko nga bukod sa may magugulo na mga followers ni Kibuloy na nasa 200, 300 o 500 man 'yan, kayo kaya ang lumugar na, magdala lang ng konti. Pangalawa, bakit napakadami? Una, dagdag pa natin idagdag ko lang, kailangan talaga madami dahil nga magulo yang mga 'yan. So, mayroon ka dapat talagang pang-gate 'no, dahil bukod sa puwede silang, manggulo, lalabas, papasok, tapos pagdating do'n sa loob, mayroon ding mga tauhan do'n sa loob na kailangan mong, ah, kailangan mong i-neutralize 'no. Kaya kung 1,000 yung kailangan mong ilagay sa gate, 1,000 din yung nasa loob na, kailangang mag-neutralize, tama lang 'no, na mayroon kang 3,000 para yung iba naman, mabantayan yung mga building, paiikutan mo yung building ng mga magbabantay sa labas at mayroon namang papasok sa loob. Natural lang yun 'no, yun talagang, style na gagawin ng kapulisan. Dahil 'pag hindi yun ginawa, kung walang magbabantay sa perimeter, habang pumapasok ang mga pulis sa loob, maaaring i-exit na naman siya sa isang building. Gano'n din sa mga paghahalughog sa mga tunnel kung sakaling may tunnel diyan. Kahit imburnal pa 'yan, kahit kanal pa 'yan, 'no? Maglalagay ka doon sa entry, maglalagay ka rin doon sa, ending ng isang, butas. Eh, kung 100 lang yung tao mo, paano mo magagawa yun? Yung magbantay pa lang sa gate, kita niyo naman kung gaano sila ah, unruly 'no? Gaano sila ka-unruly na 'no? Nawala na dahil nga sa may nagpropaganda, may nagsusulsol, bangag, ano bang mga pinagsasabi nila, bangag, hustisya, yawa, pahawa. Naalala ko lang tuloy pakita ko lang sa inyo 'to. Talagang talaga naman nasa Diyos ang awa, nasa Davao ang yawa. Dapat dito si Kibuloy ang ilagay dito at si Duterte 'no. Nakita ko lang 'to sa Facebook 'no. So, mga kaibigan 'no, nararapat lang 'no, kulang pa nga at ang, maipapayo ko sa PNP, ang maipapayo ko once na makuha niyo na si Kibuloy sa pinagtataguan niya, dahil mga kaibigan nagmistulan na siyang, daga ngayon 'no, mura na siyang ilaga 'no. Kung sa una nga dikit siya sa mga naa sa puwesto 'no, bisag naa siya'y kaso, na-dismiss ang iyang kaso, untouchable siya, pero karon dili na puwede 'no. Ang dami ng nakaalam na siya'y, may mga kaso at dapat siyang, litisin at makulong 'no. So, dati kung sobra ang kayabangan niya 'no, sobra ang kahambugan, saan ngayon napunta yung kahambugan ng taong ito 'no. Talagang wither-wither lang 'no. Dito kay Kibuloy, wither-wither talaga ang masasabi ko, bagamat ang gusto kong sabihin na hindi lang 'to dahil Marcos na, tapos na yung Duterte kaya wither-wither na o wither na ng mga Marcos. Ang para sa akin talaga, mas gusto kong isipin na, ah, nalaman na ng taong bayan, ng mga Pilipino na may pagkakasala ang taong ito. Sino man sa kanila, Kibuloy, Duterte, at kung sino pa, si Roque ngayon 'no. Paalala ko